Nako, dapat susunod na dito itong si Senator Rodante Marcoleta. Mainit-init pa ho ito mga kababayan. Sandigang Bayan, pinahintulutang mag-bail itong si dating Senator Bong Revilla. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito sa dito sa napakalupit na balita na to. Sana bukas makalawa, ang mabalitaan naman natin, si Senator Rodante Marcoleta naman, ang pahihintulutang mag-bail ng Sandigang Bayan. Dahil basura ho yung plunder na kaso laban sa kanila nitong sila dating Congressman Mike Defensor. Okay. Pinayagan na po na makalabas. Yay! Ay, nako. Yun yung mga supporter, ano ha? Yan po ang breaking news natin. Senador Marcoleta yan. Makalabas? How we wish. Hindi pa ba? Hindi po pa. eh. Naku naman. Hindi po Senador Marcoleta, kundi former Senator Bong Revilla. Aba, Yung pinayagan siyang maglagak ng piyansa. Yes. Ayun. Ang latest natin, nag-file na ng naglagak ng piyansa eh. Malaki-laki din $1 milyon din ang ata mahigit. Oo, 1 milyon. Oo. Ayan. Malaki ha? Anong tawag ito? Ito ho'y naharap din po siya sa kasong plunder. Yeah. Ano ha? Senador Bong Revilla. Pero hiwala yan no? Na kaso. Oo. Ano din? Third division ha? Oo. Parehas ng division ni Senador Marcoleta. Lahat doon dinadala eh. Hindi, nag-raffle yan eh. O, kunyari. Parang doon bumabagsak ata. Ewan ko kung totoong raffle. Pero ako naman naniniwala eh. Bakit lahat nandun eh, di ba? Kasi yung iba nung niraffle, nakapanalong rep eh. Dapat yan. Nakapag-uwi. Dapat live yan, parang ganon? na binubunot. Parang ruleta? Oo, para walang dayaan, di ba? Pwede ano. Kasi nakasaksi na ako nandyan eh. Alam mo ba na may ganyan? Sa Court of Appeals yata ito. Nung araw, nung pa naman, ewan ko meron pa ngayon. Pagka nag-raffle ng kaso doon, may iniimbitahang Hindi, pagka nag-raffle ng kaso doon, napunta sa isang division, mag-i-inhibit. Ganon. Raffle na naman. Mag-i-inhibit na naman. Hanggang mapunta dun sa... Talagang dapat niyang puntahan. Hindi nag-inhibit kasi baka nakilala, etc. Hindi eh. Magkano ba piniyansa? Mahigit 1 milyon. Ayun. Pagpunta ng Cavite, pauwi na. Ay malamang. Malamang. Paano masaya-saya po ang ngiti kasi naman, ni Senador Bong Revilla ngayon. Hindi pa naman ko mo napailan ka ng kaso, guilty na kagad, di ba? Totoo. Ikaw lilitisin pa eh. Kaya nga, bagamat nito, naalala ko parang 1 month, 2 months ago, hindi lang na-interview na natin ang nito eh. Ang abogado nito sa ating palatuntunan. Ayun nga, At ine-expect ka nila, dapat bago pa mag-SONA, payagan na ito eh. Di ba? Mukhang tinimingan na after SONA kasi baka gawing batikos eh. Well, tingnan natin kung ano ho yung naging pasa ng third division, bakit siya napahintulot o mayroon tayong makakapanayam na abogado. Hindi kasi matatandaan mo dyan, nung diniscuss natin yan, lumilitaw kasi na yung testigo, si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ay mas malaki pa ang nakuha kaysa dun sa... Nung tinatanong siya ng Sandigang Bayan. Ikaw ang testigo? Yes, opo. Tapos itong inakusahan mo, magkano kickback? Parang 92 million lang ata daw. Ikaw, magkano? Nakuha mo, almost 1 billion. Paano nangyari yun? Yun ang nangyari. Yan po. Tingnan ba natin, mamaya meron tayong follow-up report ukol sa bagay na yan, kung ano po ang mangyayari. Pangalawa, Nelson, ombudsman pa rin, kinumpirma po nila ngayon na nasa preliminary investigation na. Ang kasong plunder din daw po na kinakaharap ng mag-ina. Mag-ina? Mag-ina po ito. Grabe naman. At seryoso din pala, Senadora Laurel Ligarda at Congresswoman Lian Libiste. Nelson, ito naman po ang kasong kinakaharap nila, may kinalaman doon sa Solar Philippines. Ano ba ito? 10 billion. Yun nga, Congressman Lian Libiste, di ba? At saka Senadora Laurel Ligarda. Yes. Ang kinakaharap naman ata nito ay... Ghost electricity daw eh.
Yan. Oo, may Yung Solar Philippines. solar, pero hindi daw nakapag-produce ng Hindi elektrisidad. nakapag-deliver daw. Ano, Nako ha? po. Yan ay kumpanyang pag-aari daw po ni Kong Lian Libiste. Halimbawa, ito sumailalim sa primary investigation ng ombudsman. Oo. Alam mo naman sa ombudsman, kahit na kapiranggot lang Ay, oo. na ebidensya o walang ebidensya, basta mapagtagni-tagni nila. Sabi nyo, kahit papanaginipan lang nila. Ganyan kakapangyarihan ng ombudsman. Papailan nila ng kaso. Oo. Ang problema, kung plunder na naman ito, wala po itong Piyansa. piyansa na naman. Yes. Makukulong po si Senador Loren Legarda. Naku po. Mababawasan na naman yung mga senador sa impeachment trial. Oo nga pala, no? Hindi ba? Oho. Oo, at si Lian Libiste naman, hindi na niya mabubulgar yung files na ano man tawag doon? Cabral files. Ni Cabral files. Oo nga pala, may kopya pala sa doon. Tigil na yung kanyang pagsasalita na ba't hindi nyo imbitahan Oho. si Congressman Garjola. Garjola. No, suki niya yun eh. At saka yung mga taga Batangas. Tigil na yan. Oho. Tigil na. Gusto mo ba papakinggan si Ombudsman Boying Sige, tingnan Rimulya? natin kung seryoso siya. Pakinggan natin po yan. Huwag kang pipikit ha. Panoorin mo rin ang Okay, ano. okay. Kasi parang Tingnan gusto mo pakinggan lang ang boses tapos ayaw makita ang mukha eh. Tingnan natin. Pakinggan natin Total, katapusan naman eh. ng buwan. Yan. Boying Rimulya, Kay Ombudsman. Leandro Leviste naman ay pabigat na kaso Parang clown si Boying Remulla, no? Pagka tipong, ang kinukumbinsi niya lang dito ay yung mga kaharap niyang media. kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Naku po. Sapagkat hindi naman sila Republika to. tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. Nako, At di ginawa. ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino Naku po. sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste kay Loren. Kasama siya, kasi hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Oh. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. Yun na. At ginamit niya yung kanyang posisyon Oh. para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Naku. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, Oh. talagang nag-suffer tayo Oh. sa ginawa nila. Systems law sabihin. Nagsaper tayo sa ginawa nila. Nagsasuffer tayo dahil sa pagnanakaw sa mga maanumalyang flood control project. Ito naman si Boying Remulla. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Di ba mayroon tayong mga ghost projects na tinitira. Grabe, binaboy ho nitong si Boying Remulla ang ombudsman, no? Lahat na lang ho talaga ng interest ng kanilang, sa bagay, weather lang naman yan eh. Ano ho yan na, nika nga, panahon lang yan. Panahon nila ngayon, tirik ang araw nila, sa kanila, paborable lahat sa kanila. Ano ba sinabi ni ang tawag dito, ni Erice? Ilinagay si Remulla dyan sa ombudsman para salansanin yung mga kalaban nitong si Marcos Jr. sa politika. At itong si Loren Legarda, tila bagang hindi nila natatakot siguro sa mga sali-salita, pag-uusap. Kaya ito, ombudsman na ho sasalansan. Tsaka tuwing Biyernes talaga nagpapa-interview si Boying. Dito, ghost electricity.
Ghost electricity. Itong solar na to, na dapat pinuduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na-kuryente lang tayo, ika nga. Ayun, Nelson, ang sigurado. pahayag. Sa tinig niya at sa himig ng kanyang pananalita, sigurado na yan. Mukhang inaano na lang yung mabuti. Kasuhan nyo na. Filean nyo na ng kaso. Ibig sabihin nito, Jen, baka mauna pang makulong ang mag-inang Legarda at Lebiste kaysa kay Speaker Martin Romualdez. Hindi, mas lutong-luto yung isa eh. Alin? Patong-patong yun, isa. Kaya nga, Sa speaker. pagka patong-patong, matagal yan. Pile? Matagal. Ganun ba? Pag-aaralan mo, ang daming kaso, di ba? Maabutin pa ng 10 taon yan bago ma-file. Kasi patong. Samantalang, halimbawa, yung kay Senador Marcoleta, isang ano lang yun eh. Isang kaso lang, madali lang. At walang masyadong ebidensya, file ka agad yun. Ganun ba? Dito, araw, hindi mo na kailangang isubpina ang araw, Jen. Oo nga Baka naman. ituturo mo lang, may ebidensya ka na eh. Saan kinuha yung solar? Diyan po, Your Honor, sa araw. Sa araw, tinapatan nung At lahat. guilty, Your Honor. Pakaswerte naman yung isa. Kaya yung isa, patong eh. Oho. So matagal pa yan. Kaya mauna pang mawala itong, tsaka Sa'yo, mauna pa makulong yung mag-ina kaysa sa tingin ko, kasi una, meron din namang impeachment eh. Ibig sabihin, mas magandang bawasan yung mga tao doon. bagay, Oo. Kay Senador Marcoleta, yun mukhang sabi na impeachment talagang dahilan niya, kaya sa ipinakulong. Day one ng impeachment sa kinulong, di ba? Yun na nga, oo. Oo, hindi naman maaalis ng lahat na mag-isip ng gano'n, di ba? Totoo. Kasi, yun ho talaga ang nangyayari. Oho. Biruin nyo, So, naisip pa nila yan. grabe, no? Well, sabi nila, inaral doon na lang mabuti. Tsaka, kung pangkaraniwang tao daw, Nelson, hindi nila maiisip na yung ganung pangyayari. Oo, kaya nga Talagang sila lang. superhuman sila eh. Superhuman ba yun? Superhuman. Kaya pala parang napansin ko, nagbalik na yung kulay, Iba. buong yung liksi ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Oho. Ito nga July, matatapos na eh. May katapusan eh. Yung pa kayang August, di ba? May katapusan din yan, August 30. Sino kayo maunang matatapos? Ay, nako, yun ang pangalawang Meron pa? breaking news. Meron pa? Oo, hinahanap ko dito sa papel natin Hindi ko alam yan ah. Ang alam ko, dalawa lang eh. Meron Hindi, pa? may yung storya ni TJ Mendoza, yung inamin ng ombudsman, Na? may pagkakamali sila doon sa dokumento ni Senador Ruben Padilla. Aba? Saan ba yun? Pakilagay mo nga direct doon sa, sa prompter natin. Baka may soft din niya kasi isang press con lang yan. Ganon. Aha. May breaking news eh. Part ng yun eh. Inamin ng Grabe, ombudsman na nagkamali sila. Meron daw kasi parang nagkaroon. Grabe, ang daming kalaban ni Boying Rimulya nung pag natapos ang termino ni Marcos Jr. Ang dami niyang pamilyang kinagalit. ng lapses ata doon sa pagpapadala nung di ba sabi na Senador Robin Padilla nung nakaraan? Yung ano, pinadaan niya sa mail eh. yung sinabi nila na hindi nag-file ng counter affidavit. Oho. Oo. Ayun pala, sabi niya, mayroon na lang doon sa Ito, Net 25, News Information Center, Channel. Inadmit mismo Yan, ni kita mo na. Ombudsman Crispin Remulla Yan. na nagkaroon sila ng internal procedural lapses. Yun. Nang sabihin nila na si Senador Ruben Padilla ay hindi sumagot doon sa summons nila. Ayun. Na binaliwala yung kasong obstruction of justice. Oho. Nagkaroon daw po ng miscommunication. Oho. Kaya hindi na ilagay na nag-submit ng counter affidavit si Senador Ruben Padilla. Oho. Ayun. So pinatutunayan lang na may sumagot talaga. Sumagot talaga. Oho. Kasi yun nga sinabi niya sa hearing ng Senado, di ba? Napuna pa nga sa doon ng Senador isang tulpo kasi bakit daw ginagamit na venue yung impeachment court. Hindi naman, wala naman daw sa usapin ng impeachment yung may kinalaman doon sa pagsagot ni Senador Ruben Padilla. Aha. Di ba? Oo. Sana daw anyway, naalala ko lang yung tagpo na yon. Ano? Kaya nga, sinasabi ho, mismo, ngayon din, yung araw na ito, doon sa press ko na yan, nagkaroon daw, Ombudsman Remulla formally acknowledged the internal administrative blunder. Yan. Ayan. At sumulat na raw ho siya ng explanatory letter kay Padilla
para ipaliwanag itong nangyari ito. Eh, may paliwanag si May Ombudsman. paliwanag, paliwanag si Oo, Ombudsman. katapusan na ngayon eh. Sige, Ombudsman. Sino ba katapusan na yan? Yung July. Panoorin nga natin. Tunatan ko si Senator Padilla tungkol dito. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo. Yung ating procedure dito is contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod yung naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personal natin dito. Ayun. Meron pala hindi sumunod. Meron pala. Kasuhan nyo ng plunder yan. Ha? Yung sinong hindi sumunod din? Tapusin na natin yan. Yung kanyang kapabayaan. Di ba? O dapat pagka nagpapabaya, tinatapos yan para nang sa ganun napapaalalahanan. Kasi nga, umabot pa sa Senado yan. Usapin na yan. Muntik Na pang para bagang si Senador Robin Padilla ay Ay, di- binabaliwala yung kautusan nila. Oo, hindi Diba? hinaharap yung kaso. No? Oo. Tinanong pa naman niya yung isang NBA agent na testigo, Oo. ba't di mo hinaharap yung kaso mo? Oo. Pinagtawanan nga sa dun eh. Dahil ikaw nga, hindi ka rin humaharap sa kaso eh. Kaso sa ombudsman, hindi mo hinaharap eh. Oo. Kaya napilitan siya sabihin, hindi po. Ako po ay nag-file ng counter affidavit. Yun. Ayan, oo. Yung ginamit nga lang pala niya, snail mail. Oo. Hindi yung direct, hindi pinadala sa tanggapan ng ombudsman. Yung Yun. tinadaan niya sa koreo. So yan, ang tatlong malalaking istoryang yumanig sa maghapon. So, Nakakayanig pala yan. ha? nakakayanig. Oo. Breaking news yan eh. Oo. Oh. Pero mas nayanig ako dun sa Solar na kakasuhan yung mag-ina, ha? Sabi ko naman sa iyo, sa kapangyarihan ng ombudsman, kaya nga tawag sa ombudsman tanod bayan. Aha. Kapag ka meron daw nagpasasa sa pera ng taong bayan, Yun. paiimbestigahan talaga nila. Tama yan. naman, no? Oo. At saka yung kasong ito, gaya ng paliwanag ni Ombudsman Boyeng Rimulya, Oo. aba, hindi na maiisip ito ng mga pangkaraniwang tao ng Ombudsman. At saka ano, Ilang dyan, taon na raw pa lang, ilang nila naisip yan. At saka mabigat yung banggit niya, ha? Oo. Na damage dito ang pamahalaan. Pamahalaan. Electricity eh. Gobyerno, ang napinsala dito. Nako. Ay, nako po. Ano kaya mangyayari sa mga susunod, ha? Aha. Pagka ito'y na-file, natural, maglalabas ng warrant of arrest. Aha. Hindi kaya mas maganda dyan, ilipat na lang yung session hall ng Senado sa loob ng Quezon City Jail. oh. Baka Meron doon isang conference na for Pwede. session, di ba? Pwede siguro At yan. yung mga, kasi mas lalabas dyan, pag dumating ang panahon, Oo. mas kokonti na yung layang senador, eh, no? Kulong lahat. Nakakulong na. Mas marami na yun. Kasi tinan mo, ha? Oo. Jinggoy, Kulong. Marcoleta, Oo, kulong. sino pa yung susunod? Ano ba yan? Legarda. Yung Alan Cayetano daw, susunod Allen baka sumunod na rin. Oo. Cayetano, Robin Padilla. Oo. 5 na. Oo. Hindi, ang problema, puro sa part ng minority ata yun. Ay, hindi, pagbigyan na natin. Halimbawa, sabihin, hindi, hinug na yung kay Joel eh. Ayun. De Joel Villanueva, 6. Yan. Si Escudero. Yung presiding officer. Tama, Oo. nandun na, sama ng presiding 7. officer. 7. Sama na, tama, pati presiding officer, pito na. nagkataon. Oo. Yun bang usapin ng halimbawa, mga online gambling, di ba kasama yan? Eh, kasama dapat yan. Nako. Kasi, Pag kami, Yari tayo dyan, sir. Yung Island Cove sa Cavite, hindi pwede yan, di ba? Hindi pwede. dapat kasuhan din yan. baka may madami, di mga, Pwede. mga senador. Nagaganon yan, di ba? Halimbawa, yung nagkaroon ng anomalya doon sa pagtatayo ng bagong Senate building. Nadiscover na, naku po, bilyon-bilyon ito. Sino ba mga kontratista dito? Oo nga, Kaninong semento pang ginamit dito? Nako. Naloko na. Ang nga ba sinasabi pati ko eh? ang gamitan ng bakal ata dyan, ano? Ay, naku, dami. Ayari tayo. Di ubos mo ang mga senador, di ba? Oo nga, no? Baka magkita-kita ngayon sa New Quezon City Jail. Pag Oo. nagkataon. Tapos magkakaroon ng session hall doon. Yan. Pero hindi naman siguro aabot sa ganun. Hindi naman siguro aabot sa ganun. Pero huwag kayo Ay, mag-alala. Ha? Mayroon pa pala isa, ihabol ko na rin naso. Pero ito naman kahapon pa, hindi naman ito breaking news. Meron pa? Oo. Mukhang sinisisi ngayon yung isang korte sa Pasig. Kasi siya ang nagpalabas ng TRO Aha. sa yung sweldo. Yung dagdag sweldo. 80 pesos ba? 85. Oo.
60 muna tapos another 25 by February or January. February next year. So total 85. Total 85. Pero ang tiniro niya, yung mismong yung kabuuan. Oo. Meron atang punto na sinasabi ngayon sa part ng Department of Labor, kapag ganito pala, hindi pwede daw makialam ang Regional Trial Court eh. Aba? Kasi yung, di ba, yung RTWPB, tsaka yung, basta may kinalaman dito sa usapin ng pasahod. Dapat daw po ito ay hindi pinakikialaman ng korte. Ang problema, Yung mga pagka ganon. may ganyan ng desisyon, hindi mo basta-basta pwedeng baliwalain yan. At sabihin mo na, no, hindi ka dapat makialam dyan. Hindi. Magpapile ka rin ng dyan. Petition. Oo. Yun bang R2 Builders na gano'n? Ito ba yung kay Regis Romero dati? Yun ba yun? R2 Diba? Builders? R2 Builders yung kay Regis Romero, di ba? Ano ba yung sinasabi? Kasi doon sa part nung petitioner. Petitioner. Oh, yung petitioner. Dalawang construction company. Oo. Redicon Trading and Construction Corporation at yung R2 Builders. Yun nga, R2. Yun ba yung kay, kay Regis Romero? No, tama. Ayan ang pagkakaalam ko. Ang sabi nila, ang biglaang pag-angat ng labor cost ay magiging dahilan para magkaroon ng hindi na mababawing perwisyo o danyos sa negosyo. At maaaring magbawas ng mga manggagawa. At maaaring magsarado ang ilang mga negosyo. Ayun. So, yun ho, dahil dyan, ay nagpalabas nga ng TRO. Ito, status quo ante-order ang Regional Trial Court dyan po sa Pasig. Ita-challenge naman daw ito ng Solgen. Yan, Solicitor General. Anyway, yan po ang abangan natin ng mga malalaking istorya. Mamaya, andyan na ba? Dumating na si Sen Marcoleta? Ha? Ayun, sige po. Yan. Baka kasama natin. Talaga? Opo. At gaya nung nabanggit natin kahapon, mga kababayan, hindi na natin alam kung po pwede siya magpaliwanag eh. Baka kasi sabihin ng Sandigan Bayan, pwede kang pumunta, pero huwag ka na munang magpaliwanag. Baka kasi mamaya kung ano pa masabi mo. Sa bagay. Pag-uusapan kasi natin, Nelson, kapag ka ikaw ay isang public official, elected official, In general terms. In general, not particularly dun sa case ni... Kasi pinag-uusapan matagal na eh. Ano yun? Talagang mahigpit daw pong ipinagbabawal. Sabi nga prohibited. Ipinagbabawal sa mga umiral na batas na siya'y tumanggap ng anumang pabor, regalo, etc. Bawal po yun. Ayun nga yung sinasabi sa kaso niya. Hindi, tumanggap ka ng gantong halaga eh. Public donasyon. official ka. Bawal yan sa batas. Incumbent ka eh. So, ibig sabihin, pagka-incumbent ka, bawal ka tumanggap ng regalo. Yes. Pero, meron din palang umiiral na batas, Nelson. Batas yan? Batas po ito. Hindi yan basta sabi-sabi. Hindi po aktibo at mukhang nagsimula ang pag-iral ng batas na ito panahon pa ng Commonwealth Law. Tagal na. 1935, mga ganun. Manuel Quezon pa. Baka naman expired na batas na yan. Hindi. Nabago ito hanggang... Mamaya. Ito bago. Anong sabi sa batas na yan? Meron palang regalo, Gift. na kahit na ikaw ay isang public official, incumbent official, ay meron kang legal na regalong pwedeng tanggapin. Aba. Legal, ha? So, hindi yung ginigit nila. Hindi, congressman ka nun eh. Tinanggap mo yan, no? Hindi. Pasok ka rito sa kasong to. At may jurisprudence. Ba? May desisyon ng Korte Suprema na sa isang, naisulat to ba yung controversial na kaso o kung sa kinarap sige. yan? Sige po, yan ha. Kaya wag ko kayo maglilipat ng inyong pong himpilan at makakasama natin para ipaliwanag po yung bagay na yan, Senador Rodante Marcoleta. Ayun. Yan. Ayos. Kayo. Yan. Andiyan na ba? Dumating na si Sen? Ayun na po. Papasukin na yan. na ba natin? No? Papasukin na yan si Sen. Nakakamiss kay Sen eh. Papasukin na yan Marami si yung Sen. nakakamiss kay Sen Marcoleta. Ganyan po. Pero ang pinakiusap pala, Nelson, ang sabi daw po ay inutusan siya ng Sandigan Bayan, wag na munang magsalita. Wag na munang magpaliwanag. Ano gagawin niya? Kakaway lang muna sa Kakaway ating lang. palatuntunan. Ba? Kasi daw baka mamaya kung ano pa masabi at magamit pa laban sa kanya ng
Sub judice. Siyempre, alam mo, di ba? Oo, Nakabantay pa naman lagi ang ombudsman sa ating palatuntunan. Kaya yun po, sa dami po ng mga naghahanap kay Senador Rodante Marcoleta. Oo. Nakaabang na daw yung Dorm 6 at 7. Ganon. Pauna ng ka-Norbing del Rosario. Aba, Meron pa ba? Nakaabang sa'yo? Meron din. Si Dean Abby Espejo, nakaabang din. Pati si Dean Abby Espejo, nakaabang na kami sa inyong palatuntunan. Kamusta po kay Sen Dante Marcoleta? Ayan, nakatutok na pala sila ngayon. Salamat po ng marami. Ayan, okay na. Saito, lalayan mo nga si Sen, papasukin mo. At baka mamaya, hindi na sana. Dito sa Pwede ilagay sa gitna wheelchair? namin. Yan. Kala ko pa naman. Totoo na Huwag ka talaga. na bumabay, Saito. Yan po. Yan na ba yun? Ayan, Kita niyo naman, ang ganda ng pagkakangiti ni Sen, ha? Oo nga, no. Nako. Friday kasi ngayon. Dapat talaga kasama natin siya. Oo. Oo nga, no. Alalayan mo, Saito, bakit tumambas yan? Parang pwede na nga, no. Di ba? Baka naka-alert na dun sa hinahanap. Pwede na. Ha? Hindi kayo sa hanapin rin. May dumating daw polis, ha? Oo, akala nandito talaga. Ayan. Naku, ang dami na nag-heart sa ating palatuntunan, Ayan, sinasabi natin. Ayan po, Nami-miss nyo na ba? Ayan, tingnan nyo na lang muna. Ha? Nami-miss si Senator Mar. Ayan, green na green pa si Senator Mar. Ang ganda pa ng pagkaka-halokip-kip, Di ba? Hindi. Request talaga ho ni Senador na ipakita yung larawan niya. Sinabi niya sa amin. Ayan. Hindi dahil sa niloloko namin siya. Sabi niya, at least makita siya. Yan. Ng mga nakakamiss sa kanya. Lalo na, ang dami kasing gustong Ang dumalaw. dami, kahit nga lang dito siya PHF dito. Yun na nga. Hindi po pwede. Nakita mo ang mga emoticons kayo sa atin ito. Heart at saka Ang hirap po, ang hirap. Kahit tayo gusto natin dalawin itong si Sen Dante. nakatawa. Sila man ay masaya din, Oo naman, oo. Di ba? Ayan po. Kita mo, ang ganda ng pagkakangiti ni Sen Dante sa standee na yan, ha? Kakaway ba? Kaway ba uli? Kamay ni Saito yung nakikita ko, talaga naman. Okay na siguro? Hindi, pinakiusap kasi din talaga niya. Siya mismo po. Siya po. Baka sabihin itong dalawa nito, nakakulong na nga yung Kung ano tao. nung ginagawa, Hindi po. Pinakiusap po ni Sen Dante na kung maaari, ay maipakita man lamang yung kanyang standee siya nga sa kasi palatuntunan nagpakuha ito. niyan, Tayo ho kasi ay pinalad na kahit ilang minuto ay makadalaw sa kanya kahapon, Nelson. At nakakwentuhan po natin ng Sen Dante Marcoleta, may kinalaman po sa kanya. Medyo kaawa-awa po yung kalagayan ng tao. Pero sabi niya, Jen, kailangan nating harapin ito sapagkat ito naman ay ito ang ating ipinakikipaglaban. Yeah. Kung ano yung batas, susundin natin, kung ano sinasabi. At ganun din po naman, ay patuloy daw po ang kanyang pagpapaabot, Nelson, ng mataas na pagkilala at pagrespeto sa Sandigan Bayan. Malaki ang tiwala Opo. ni Sen Marcoleta sa Sandigan Bayan dahil nakita niya na yung kasong isinampa naman sa kanya, pinag-aralan din naman niya, no? Totoo. Na wala talagang basihan. Oho. So sa kanyang pananaw, hindi niya kailangan magtago, hindi niya kailangan hindi sumunod sa proseso ng batas. Dahil sa tingin niya, ay kung ipapatupad ng Sandigan Bayan at yun naman yung kanyang iniisip na magiging patas ang Sandigan Bayan sa pagpapairal ng batas, mapapawalang sana siya sa Ayun takdang na nga, panahon. yun na nga po. Kaya siya mismo ang pumunta doon sa Sandigan Bayan at isinuko ang kanyang sarili. Di ba? Yes. Kumarap pa po siya sa pagdinig at sinabing, yun po ang nangyari. Again, ang kanya pong, ang maging palatuntunan ito, Nelson, ang atin din pong pagsaludo at pagkilala sa Sandigan Bayan. At maaaring makita sa darating na pagkakataon, darating na mga araw, ang kasong ito ay talagang mukhang gawa-gawa lamang laban po kay Senador Rodante Marcoleta. Walang masyadong matayan. Oo. Puntahan na natin ngayon, Nelson. Yan, Yung punta na tayo sinasabi natin kanina, Yun munang bawal. yung muna,
Kasi yun nga, ang pagtanggap ng regalo, kung ikaw ay nakaupo, no, incumbent official ka, halal man o appointee, o kaya talaga ka sa tanggapan, meron talagang ipinagbabawal na pagtanggap ng regalo. Yes. Pabor, o kaya, anong tawag doon? O anumang mga pakinabang. Yeah. Yan. Ano bang nakalagay? Ano ba yung mga regalo na yon na ipinagbabawal, Nelson? Hindi kasi sa isinampang kasos kay Senador Marcoleta, yung plunder law, kasi plunder ang ipinail na isang kaso, di ba? Yes, oho. Ang nakalagay doon, Jen, ay bawal na tumanggap ng... ang ginamit kasi dito, yung gift, no? Oo. Yung kanyang campaign donation ay inilagay nila, winari nila na ito ay isang forma o isang uri ng regalo na tinanggap mo bilang incumbent, Oho. congressman ng panahon na yon, na ipinagbabawal. At dahil sa ito ay lumagpas sa threshold na 50 million Oho. para maging plunder, Sinuma. ipinasok nila sa plunder. Yes. Sa kabuuan ay 75 million. 75 million. Okay. Ang sabi dito ay ang pagtanggap ng gift kasi, ang isang narinig kong paliwanag nila, hindi talaga po pwede yan pagka-incumbent ka. Oh, sitting congressman sa that time. O may batas daw nagbabawal talaga dyan. Opo, oo. At kapag ito ay lumagpas ng 50 million, magiging plunder yan kung yan ay series ng criminal act Oho. na katulad ng malversation, etc., or by reason of his office or yun nga, yung kanyang tungkulin. Oho. Na makaka-impluwensya yung kanyang kapangyarihan bilang isang opisyal ng bayan. Yun ang medyo naging problematic dun sa ipinail na kaso dahil ang malinaw lang ay una, totoo, public official si Sen. Marcoleta. Elected congressman siya that time. Totoo na tumanggap siya ng donasyon. Opo. At ito ay ginawa nga halimbawa, gift. Medyo pangit ho yung signal ngayon, no? Medyo pangit. Ano ba naman to? Pambihira naman si PLDT. Ano ba yan? Ay na nga mga kababayan, panoorin nyo na lang ho sa saganang mamaya yung kabuuan ng pagpapaliwanag na yan, itong si Sir Jen at Sir Nelson. Kung bakit walang mali doon siya ginawa nitong si Senator Rodante Marcoleta. Ay naglalagay lang naman mali siya dyan si Boying Raymundo eh. Kasi gift kahit ano yan, kahit pera di ba? Oo. So, totoo. So, therefore, nag-conclude sila, bawal ka agad, di ba? Kaya daw nagbigay ng regalo yung tatlo, para mayroon daw mag-gain na pakinabang Oo. o impluwensya. Yun ang hindi na ipaliwanag. Oho. Na ano yung by reason of the office of the public officer. Oho. In connection with the office of the public officer. Ano yung nagko-connect? Oho. Yun ang hindi maliwanag at hindi rin napalitaw ano yung